August 22, 2023 ay isinagawa ang aking pangalawang radiation para sa aking thyroid cancer. Inoperahan po ako dito sa Taiwan ng 2 beses. Ang una ay noong December 2020 at pangalawa ay March 2021 at ang unang radiation ko ay noong September 2021. Bago magpunta sa ospital ay dumaan muna ako dito sa 7-Eleven kasi nag-charge ako ng aking swipe card para sa pamasahe sa bus. Dalawang sakay nga ako niya ng bus papunta sa ospital at medyo kinakabahan ako ng mga oras na yan kasi baka maiwan ako ng bus. At pag nangyari yun, maghihintay ako ng another 30 minutes. And luckily naman na hindi naman ako naiwan at ilang minuto lang ay dumating na yung bus. Sabi lakad at takbo na lang talaga yung ginawa ko. Medyo nahirapan pa ako niyan kasi 1 month na in-stop ang aking maintenance na gamot. Kaya nanghihina talaga ako at nahihirapan akong maglakad. Nanghihina na yung binti ko talaga. Nga pala yung pangalan ng ospital na pupuntahan ko, dyan din po ako inoperahan. Dito nga pala sa Taiwan, ang mga bus ay may priority seats para sa mga PWD at saka sa mga seniors. Maaga nga akong umalis yan ng dormitory kasi ang akala ko talaga ay 2 appointment ko ngayon. Na bukod sa aking radiation ay meron din akong check-up doon sa doktor ko na nag-opera sa akin. So ayan talaga, nagmamadali na ako niya na makapasok sa ospital. Ang inakala ko kasi na appointment ko din ngayon sa isa kong doktor ay 10 o'clock ng umaga. Eto nga pala yung bus terminal na kaharap lang ng ospital. Meron din diyang underground kung gusto mong doon dumaan papunta sa ospital. Napakalaki ng ospital na to at maraming branches. Isa itong Lingko Changang Hospital sa pinakakilala na ospital dito sa Taiwan. Lampas nga alas 10 na at nagmamadali na ako kasi sabi ko late na ako sa appointment ko doon sa isa kong doktor. Alas 10 nga ang inakala ko na appointment ko dito sa OPD ng ENT, kaya nagtaka rin ako kung bakit nung sinwipe ko yung aking health card, eh wala daw akong appointment. Kaya nagtanong na ako dito sa information desk. Dr. Lin Chinsay may alay ma? May kanta ko eh. So yun na nga, namali naman pala talaga ako ng tingin na nakasulat naman pala kasi ay September 22, 9:22 pala, hindi 8:22. So ito dahil nga napakaaga ko pa, alas 2 pa kasi yung radiation ko, nagtingin-tingin muna ako ng kung saan ako pwede kumain at saka dito kasi sa underground ng ospital ay maraming shopping center. Kaya pwede ka maglibang-libang sa pag-window shopping. So ayan, nagtingin muna ako ng mga prutas at naisip ko na kumuha na lang muna kaya ako ng gamot ko. Dito po nga pala sa Taiwan ay libre na yung gamot. Kasama na po yun sa consultation fee na binabayaran kapag nagpa-check up ka sa doktor. So sa katulad ko po na every 3 months kami nagkikita ng doktor ko, binibigyan niya po ako ng 3 papel para sa 3 buwan na maintenance ko. So every month bumabalik po ako dito sa ospital para kuhanin yung gamot ko for every month. Hindi po pwedeng kuhanin yung 3 buwan na yun ng sabay-sabay. Kailangan pupunta kayo dito monthly. 1 papel para sa 1 buwan na gamot. At dahil nga marami ang window ng registration at pharmacy window dito, ay hindi rin ako nagtagal at nakuha ko yung gamot ko in less than 15 minutes. So ayan nga, 12:30 na ng tanghali at napagdesisyonan ko na magpunta na dito sa nuclear medicine para magtanong kung pwede na ba akong mag-stay dyan kasi nga napakaaga pa, alas 2 pa kasi yung appointment ko. Naka-fasting nga pala ako niyan 2 hours before ng aking radiation. Kaya naman gutom na ako dyan pero wala akong choice kundi uminom lang muna ng konting tubig. Dito nga pala sa Taiwan, okay lang na tumbler lang yung dalhin mo pag aalis ka kasi marami ditong free na water dispenser. So ito na nga, binigay ko na yung papel ko dito sa registration at sabi nga niya sa akin ay pumunta muna ako doon sa taas para magpakuha ko ng dugo dito sa phlebotomy. Napakadali lang din dito ng proseso kasi iscan mo lang yung papel mo at magkakaroon ka ng number. At ayan nga, 2 minutes lang itinawag na ako. Bawal nga mag-video kaya yan pa nakaulang ang aking pagkuha. Sa 30 seats dito ang kuha na ng dugo kaya naman talagang napakabilis at hindi ka talaga maghihintay ng matagal. So yan nga, in less than 5 minutes ay tapos na ako at bumalik na ako dito sa nuclear medicine. Ayan, sinwipe ko na yung aking health card at pumasok na ako sa loob. Naghintay na lang ako na tawagin. Isang oras din ako naghintay niyan at ito na nga, tinawag na ako. Bali 2 kaming magkasabay, ang isa po ay Taiwanese. Bawal mag-video kaya pa nakakulang vinidyohan yung kasabay ko. Ganyan lang po yung ginawa sa amin, pinainom lang po kami ng matapang na pill na yun po yung radiation.
Mababa lang yung dose namin ngayon kaya hindi kami magi-stay ng ospital. Uuwi lang din kami ng bahay. Nung una ko po kasing radiation ay nag-stay ako sa ospital ng 3 araw at walang pwedeng lumapit sa akin kahit sino kasi mataas po ang radiation sa aking katawan. Nagkikita lang kami noon ng doktor sa webcam. Ito na nga ang struggle kapag ka dito ka sa Taiwan nagpagamot kasi karamihan dito kahit mga doktor at nurse ay hindi masyadong marunong mag-English. Buti na lang imabait sila at matyaga silang mag-Google Translate. Pinapaliwanag nila sa akin dyan ang do's and don'ts after ng aking radiation. In less than 15 minutes ay tapos na akong uminom ng radiation pill at ito nga at dito na ako dumaan sa underground papunta dito sa bus terminal. 2 hours after ko mag-take ng radiation pill ay hindi pa rin ako pwedeng kumain kaya naman kahit gutom na ako ng mga oras na yan ay tiniis ko talaga kasi wala naman akong choice. At swerte nga kasi pagkarating ko dito sa terminal ay dumating na agad itong bus. Hindi na ako naghintay ng matagal. Gusto ko na rin kasi makauwi niya ng dorm kasi nanghihina na ako. Dahil sa gutom at dahil wala akong take ng thyroxine ko na maintenance for a month na. Kailangan ko kasi yung itigil bago ako mag-radiation. Fast forward ay nakababa na ako niya ng bus at nagbisikleta ako papunta dito sa park. Actually, dapat uwi na ako niya ng dorm pero dumaan muna ako dito para magpahangin at magmuni-muni. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi nakakapagpagamot ako dito sa Taiwan. So ito naman ay kinabukasan, August 23, babalik ulit ako ng ospital kasi susukatin yung amount ng radiation sa aking katawan. 1:00 ng hapon yung appointment ko at umalis na ako niya ng mga 11:00 para hindi ako maghahol sa oras. Kailangan ko lagi magmadali para hindi ako maiwan ng bus. At ito na nga 12:20 pa lang ay nandito na ako sa ospital. Napakaaga ko pa para sa aking appointment. Kaya ito at naglibot-libot ulit ako dito sa underground ng ospital at nagtingin-tingin kung anong pwede kong mabili. Nakakatuwa lang din talaga yung ospital dito kasi yung underground ay isang malawak na shopping area at merong food court kaya naman hindi ka mag-aalala kapag ka nagutom ka. Marami kang pwedeng kainan. At eto nga at nagpunta na ako dito sa nuclear medicine at nag-swipe ng aking health card at pumasok na rin ako doon sa loob at doon na ako naghintay na tawagin ako. Pansin ko nga din na puro pala matatanda itong mga kasabay ko lagi ditong pasyente. Ako lang yung medyo bata-bata. So ito na nga yung ginagawa sa akin. Mini-measure na dyan yung aking radiation. Ang pangit lang ng pagka-video ko kasi bawal talaga at may nakatutok na CCTV. Kaya hindi ako makapag-video ng maayos. So ito na nga humihingi ako ng medical certificate at buti na lang at medyo magaling mag-English yung nakausap ko na doktor. At pinaliwanag nga niya sa akin na nag-request daw yung doktor ko na ulitin or dagdagan yung dose ng aking radiation sa 25. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi ko masyadong naunawaan pero umuo na lang ako ng umuo basta ang mahalaga para sa ikabubuti ko yon. 3 taon nga na pagpapagamot ko dito sa Taiwan, nagamay ko na yung pasikot-sikot dito sa ospital. Siya medyo mahaba na, hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood. God bless!